Alright, so meron tayo dito ang Click 125 version 3. Bagong-bago po. Ang kulay nito ay Pearl Silvestris Gray. Ano ko? Sa madaling salita, gray. Kinuha natin ito direkta from the dealer. Napakaganda, ang daming kumukuha po ng Click 125. Swak na swak to pang service, pang delivery rider. Silipin natin saglit kung ano ba pinagbago nito mula dun sa previous version. Let's go! So isang mabilisang review lang ito, comparison. Titingnan ko kung ano yung pinagkaiba nito mula dun sa version 2. So unang-una sa looks pa lang niya, papansin ko agad na bago na yung design. Kuwang-kuha pa rin yung pagka-Click 125, pero dito sa mukha wala na yung V-shape na kulay black. So M na siya ngayon. Yan. Maging dito sa taas, iba na din po yung design. Pero yung headlight niya, tingin ko na-retain pa rin. Yung DRL headlight, same na same po. So yan, kitang-kita natin, no? FI. Dito sa gilid, bago din po yung kanyang design. Tingin ko halos lahat ng fairings niya na bago, aside dito sa kanyang front fender. So dito sa gilid, meron tayo ditong konting air vent, and stickers natin bago din, bagong design. Maging ganun dito sa gilid. So we have 5 colors. Pero prefer ko talaga yung limited edition, yung blue, or ito nga. So dahil ito lang available, so ito yung makukuha na natin sa ngayon, no? Dito sa panggilid, same na same. Wala po siyang pinagbago. Ano pa ba? Itong part na to, bago din. Iba na din yung sukat nito. So kung tatry natin magpakat, magsalpak ng mga pang version 2, hindi po pwede. So isa-isa natin mga features na nadagdag dito sa Click version 3 na wala doon sa version 2. So unang-una dyan, ito ang charging port. So hindi lang yung charging port, no, dahil itong mismong side pocket niya meron na siyang cover. Yun nga lang, wala siyang spring. Hindi siya spring loaded, kaya medyo matigas kapag isasara and bubukas. And then pagbukas natin, bubungad sa atin itong kanyang USB charging port. So USB ready na siya, hindi na natin kailangan ng adapter. So kasyang-kasya dyan yung phone natin, lalo na kung mabiyahe tayo ng malayo, maubusan tayo ng charge ng battery. Yan, malalim siya, kasya dito siguro yung 4 na cellphone magkakatabi. Yan. And dito sa gawing kanan, same pa rin yung kanyang side pocket, yung medyo mababa. So lalagyan na ng mga coins, coin purse, susi pwede, pero wag nyo iiwan. And syempre dito sa kanyang mga gulong, bago na din po. Tingin ko, no, kung di ako nagkakamali, ito din yung gulong ng Click 150. So yung kanyang mags, yung mismong gulong, ito yun eh. Yan, sukat niyan 90 by 80. Doon sa likod ay 100 by 80. 14 inches yung mags niya. Yan, no. And yung kanyang disc brake, wavy disc brake na yung kanyang design. Dati round lang, so additional forma. Tingin ko yun pa lang yung mga nadagdag sa ngayon, pero para sa mga hindi familiar dito sa Click 125, bigyan natin ng konting detalye ito, no? So yung motor na to, 125cc engine displacement with 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, and single cylinder. So yun na nga, fuel injected na din siya. Liquid cooled na din ito with ESP engine or yung Enhanced Smart Power. Yan. Kanyang fuel tank na dito po sa loob ng upuan with 5.5 liters fuel tank capacity. Yan. And nandito din yung 18 liters U-box. Ayan, side mirrors. Hindi ko muna kinabit. Ayan, ganyan lang siya. So ito pa rin yung usual, same na same sa previous version 2. So yung medyo mahaba na leaf type na side mirrors. Yung battery naman niya, naikabit na. So dito po yung kanyang battery. So maraming may concern dyan sa battery, no? Iba daw kasi nilulubog, pero para sa akin, depende po yun, situational pa rin. Depende sa mga gagamit, depende sa lugar ninyo. Dito kasi sa amin hindi ganun kabahain, so hindi ko ma-imagine na malulubog ito sa baha. Tapos andito din yung kanyang mga basic tools. Yan ang Phillips screw and isa nito. Yun lang naman, yung manual niya nandito.
So yan ang makikita natin dito sa kanyang upuan. And yung kanyang grab bar, same na same po. Yung kanyang matte finish na grab bar. And sa mga magtatanong, kung papalitan natin to ng grab bar na pang top box, fit na fit po yung Raven bracket na pang version 2. Pwede rin dito sa version 3. Dito sa kanyang seat, mismong upuan, same lang yung texture. Ito pa rin yun, yung mga dots. Ayan, pero dito meron na siyang tahi. Dati kasi plain lang yan, buo yan. So same texture, same kapal. Ayan. So dito sa kanyang mga buttons, same pa rin. Dito sa left side, busina, high beam and low beam, signal lights. And dito sa kanan, yung electric starter. Sa ignition po niya, dito pa rin yung button para ma-access natin yung seat, itong ilalim. So meron ditong key shutter, so added safety feature yan para sa motor. And ito yung bubungad sa atin, fully digital meter panel. And lahat po ng ilaw din ito, mula sa headlight, DRL, yung mga signal lights niyan, harap at likod, ay mga naka LED po. Okay. So dito sa kanyang instrument panel, makikita natin yung speedometer, odometer. Yan, nakakit 9 kilometers pa lang. Siyempre yung time. Fuel consumption, fuel gauge nandito sa gilid. So meron tayo dito dalawang buttons, select and set, para ma-navigate natin yan. Dito din sa gawing taas, yung ating mga indicators like yung signal lights, yan, left and right, high beam, check engine katabi niya, tapos temperature check, tapos yung battery. So iilaw yung mga yan pag nagkakaroon ng problema. So meron pa tayo dito trip A, trip B. So kung mahilig tayong mag-record ng ating mga gagalaan, average fuel consumption, so sa ngayon ayan na 37.8, and voltmeter. So dito ma-monitor natin yung ating battery. Okay, dito sa kanyang brake lever, same na same, yung kulay black. At meron tayo ditong park brake lock. So tingin ko, hindi ko na matandaan yung version 2, pero tingin ko nagbago din to, medyo lumiit para siguro mas madali siyang i-lock. Boom. Oh, yan. So pag nakalock yan, nakalock din yung gulong sa likod. And combi brake na din nga pala ito, no? Combi brake, same lang sa version 2. Pag pepreno tayo dito sa likod, may portion na napepreno yung harap. Ayan, yan yung braking mechanism yan. Boom. Alright. So dito po sa likod, yung gulong nito, no, nabanggit kanina, 100 by 80 and 14 inches, may monoshock suspension and naka drum brake. Sa harap ay naka single pot caliper with single disc brake, 90 by 80 by 9 by 14. Ayan, and naka Showa shock. Okay. Tapos isa pa sa feature nito ay itong side stand switch. Kapag naka-stand ito, hindi natin ma-open yung engine. So para mabuksan kasi ito, kailangan natin naka-brake and then pindutin to. So ayan, wala. Kapag tinanggal to, boom, o-open. So yan na din yung kill switch niya, no? Pag binabayan, automatic mamamatay. Boom. Taillight, same na same. Yun pa rin po. And kanyang tapaludo sa likod. Tambucho, same lang din po. Meron tayo dito yung heat guard. Stylish heat guard, no? And ayan yung itsura ng ating swing arm. Dito yung ating radiator, palitan ng coolant. And yung ating pillion step, yes, ito rubber. So yung ground clearance nito ay 131 mm and yung kanyang seat height naman ay 769 mm. So ito yung aking sitting position ng hindi naka center stand. Ang height ko ay 5'7" and sakto lang po yung pagkaupo ko dito sa gawing dulo. Ayan. Pero kahit yung mga 5'4" and 5'2", kaya pa rin. Pero medyo dito na sila sa gawing dulo sa part na to, no? Kapag naman nakaupo, nagra-ride, ayan,
medyo asog ng konti, nakaka-atras ako ng konti at maluwang yung kanyang legroom. Dito na tama dito. Ayan, spacious, pati itong gulay board magagamit. And meron nga din pala siya ditong hook. So dito lang siya may hook. Sabitan pagka meron tayong bibilhin, hindi na natin kailangan hawakan. Ayan. So magaan lang siya, madali lang siyang dalhin, pero kung i-compare ko siya sa ibang mga 125 ay mas may kabigatan siya, no? Pero para sa akin madali lang siyang i-handle with 112 kilograms curb weight. Sa ngayon ang cash nito ay nasa 82,400 and yung kanyang installment, ang down payment nasa 4,120 and then monthly 36 months ay 4,288 and may rebate na 200 pesos every month. Kung meron man ako nakalimutan, pwede kayo mag-comment. Kung bago ka pala sa akin channel, don't forget to hit the like button and subscribe ka na rin. Okay, so hanggang doon na lang muna. See you on the next video.